2 minuto at 14 na segundo matapos ang unang lindol, isang pangalawang pagyanig na may lakas na 4.2 sa Richter scale na 250 beses na mas malakas kaysa sa una ang naitala sa mga seismograph sa buong hilagang Europa at natukoy hanggang sa Alaska. Ang pangalawang pagsabog na ito ay katumbas ng halos 3 toneladang TNT. Ang unang pangyayari ay chemical na reaksyon, pero hindi ito ang huli nakikitil sa buhay ng mga mandaragat sa Kursk. Ito ang pinaikling bersyon ng video. Kung gusto mo ng buong video, may link ako sa itaas. Natapos at inilunsad ang Kursk noong 1994. Opisyal na pumasok sa serbisyo ng hukbong dagat ng Rusya ang Kursk noong Disyembre 30 bilang bahagi ng Hilagang Fleet at itinalaga sa home port na Vidyayevo, Murmansk Oblast. Ang Kursk ay may sukat na 154 na metro mula unahan hanggang hulihan, 18.2 metro ang lapad at 9 na metro ang taas mula sa katawan hanggang sa sail. Ito ay kayang sumisid hanggang 600 metro ang lalim at maaring manatiling nakalubog na hanggang 120 araw. Pinatibay ang superstructure ng sail para makabutas ng yelo sa Artiko. Ang Kursk ay armado ng 24 na cruise granite missiles na may 8 torpedo tube sa unahan. Ang Kursk ay bahagi ng hilagang fleet ng Rusya na nakaranas ng mga bawas sa pondo noong dekada 90. Noong 1948 ang Kursk ay binago ang kagamitan upang magdala ng HTP torpedoes. Ang HTP o high test peroxide ay isang puro na hydrogen peroxide na kapag pinagsama sa kerosene ay mas mura ang paggawa kumpara sa ibang panggatong ng torpedo. Noong Agosto 11, 2000 naghanda ang hukbong dagat ng Rusya para sa pagsasanay. Ang Samar X ang unang malaking pagsasanay pandagat ng hukbong dagat ng Rusya sa mahigit dekada. 30 barko at 3 submarino ang kasali. Sa base naval ng Vidyayevo, nagmamadaling inihahanda ang Kursk at ang mga tripulante nito. Sa gitna ng abalang paghahanda, may nahulog na torpedo. Mukhang walang naging sira kahit na may kaunting HTP na makikita sa paligid ng selyo. Iniulat ng mga tauhan ng insidente at presensya ng HTP bago ipinagpatuloy ang paglalagay ng dummy warhead at supply sa Kursk. Sa umaga ng ika-12 ng Agosto 2000, nasa dagat Barents ang Kursk. Alas 8:50, humiling ang Kursk ng permiso para sa torpedo training at nakatanggap ng kumpirmasyon. Lumubog ang Kursk ng 20 metro para magpakawala at minanmanan ang ibabaw gamit ang periscope. Dumaan ang crew ng pagpapakawala sa control center sa compartment 2 at pumasok sa compartment 1 sa unahan ng submarino. May air duct sa pagitan ng unang at ikalawang compartment na umaabot din sa lahat ng 9 na watertight compartment ng submarino. Mainam selyuhan ng duct gaya ng bulkhead hatch pero madalas itong iniiwang bukas ng mga tripulante. Halos 3 taon na mula nang huling magpaputok ng torpedo ang tripulante at wala silang naging pagsasanay sa HTP torpedo. Inilalabas nila ang 5 toneladang torpedo mula sa imbakan at tinutulak sa launch tube. Ipinapasok nila ito sa tubo at isinasara ang pinto pagkatapos. Ang torpedo launch tube ay dinisenyo para itutok ang pagsabog palabas sa dagat, hindi papasok sa barko. Alas 11:25, matapos mahigit 2.5 oras ng paghahanda, sinimulan na nila ang launch sequence. Kailangang magdikit ang mga electrical connector sa pinto sa loob ng torpedo tube sa mga koneksyon sa likod ng torpedo. Walang positibong koneksyon ang sistema, kaya binuksan nila ang pinto para linisin ang mga koneksyon. Bagaman karaniwang matatag ang HTP kapag selyado, kapag ito ay nadikit sa isang katalista, lumalaki ang volume nito ng 5,000 beses at kumikilos bilang oxidizer sa pamamagitan ng chemical na reaksyon. Ang chemical na reaksyong yon ay exothermic, ibig sabihin ay lumilika ito ng enerhiya o init. Sa katunayan, yun mismo ang layunin nito. Ang torpedo ay walang oxygen sa ilalim ng tubig, kaya HTP ang nagbibigay ng oxygen at init sa kerosene. Kapag nagsimula ang chemical na reaksyon, tuloy-tuloy itong nasusunog hanggang maubos ang HTP. Ang katalista para sa HTP ay bronze at tanso, gaya ng metal na ginamit sa torpedo launch tube lining ng Kursk. Mayon, ang maliit na tagas ng HTP mula sa sira o palyadong hinang o dahil sa pagkakabagsak habang nilow-load at hindi nakita sa pre-launch inspection ay nagkaroon ng contact sa torpedo launch tube. Ang 1 toneladang HTP sa torpedo ay nagsisimulang mag-react at nagdudulot ng pagkasira ng tangke ng kerosene fuel sa torpedo.
Kalahating tonaladang kerosene ang sumiklab kasabay ng HTP na mabilis na lumalawak sa isang pagsabog na umaabot ng halos 5,000 degrees Fahrenheit ang init. Dahil bukas ang pinto ng launch tube, ang pagsabog ay napunta sa loob ng submarino imbes na palabas sa dagat. Walang kalaban-laban ang 7 tripulante sa torpedo room. Ang malakas na alon ng pagsabog, usok at apoy ay dumaan sa bukas na air duct papunta sa ikalawa hanggang ikalimang watertight na kompartimento. Natanggal sa bisagra ang bahagyang bukas na pinto ng torpedo dahil sa pagsabog. Milamon ng apoy ang command center sa ikalawang kompartimento. Kahit na nasa periscope depth, wala nang oras para makareact ang sinuman. Ang bukas na air duct bulkhead ay hindi napigilan ang pagkalat ng unang pagsabog. Patay ang 36 na tripulante ng Kursk, pati ang crew ng torpedo launch. Sa alas 11:29 at 34 na segundo unang na-detect ng Norwegian seismic detectors ng NORSAR ang isang mahalagang pangyayari. Ang lokasyon ng pangyayaring ito ay natukoy sa 60, 9°38 hilaga, 37°19 silangan hilagang silangan ng Murmansk, mga 160 milya mula Norway at 50 milya mula sa tangway ng Kola. Ito ang huling kilalang mga coordinate ng Kursk. Pagkalipas ng 2 minuto at 14 na segundo mula sa unang insidente, isang mas malaki pang pangyayari ang na-detect. Sa pagkakataong ito, umabot ito ng 4.2 sa Richter scale at 250 beses na mas malaki kaysa sa unang na-detect, isang pagsabog na katumbas ng halos 3 toneladang TNT. Nang matriangulate ang mga coordinate, ang lalim ng pangalawang insidente ay nasa sahig ng dagat, karagdagang 108 metro ang lalim kaysa sa una. Na-detect din ng ibang barko sa Summer X ang seismic events, pero inakala nilang bahagi lang ng training exercise. Ang sunog mula sa unang pagsabog ay nagpasabog ng hanggang 7 torpedo na may aktibong warhead, bawat isa ay halos kalahating tonelada. Ang pangalawang pagsabog ay nagpagguho sa unang 3 kompartimento at bumutas sa submarino, kaya pumasok ang tubig sa ika-4 na kompartimento. Ang mga mandaragat sa ika-3, ika-4 at ika-5 kompartimento ay napatay ng pagsabog. Umabot na sa 95 katao ang bilang ng mga namatay. Sa ika-5 kompartimento ng barko na may pinakamatibay na bulkhead, naroon ang 2 nuclear reactor. Nalampasan ng 2 reaktor ang pagsabog at nagsara ng kontrolado, kaya naiwasan ang sakunang nuklear. Sinara ng mga lalaki sa hulihan ng Kursk ang mga hatch ng air duct at pinagplanuhan ang susunod nilang gagawin. 23 ang nakaligtas sa 2 pagsabog at nagtipon sa maliit na ika-9 na kompartimento na may escape hatch. Si Kapitan Teniente Dmitry Kalishnikov, pinuno ng turbina sa ika-7 departamento, ay isa sa 3 natitirang opisyal na may parehong ranggo. Inasahang muling lilitaw ang Kursk at makikipag-ugnayan sa ganap na 13:30. Lumipas ang oras na ito at wala namang agad na nag-alala. Hindi naman kakaiba na pumalya ang mga kagamitan sa komunikasyon. Medyo karaniwan na ito. Nagpadala si Admiral Popov ng helikopter mula sa barkong Pyotr Veliki para hanapin ang Kursk sa inaasahang lokasyon. Inabisuhan ng duty officer ng Hilagang Fleet si Kapitan Tislenko ng Search and Rescue Force na maghanda at maghintay ng utos. May emergency rescue buoy sa ibabaw ng compartment 7 ng Kursk. Ang buoy ay ginawa para otomatikong lumabas tuwing may emergency, gaya ng sunog o biglang pagbabago ng presyon. Noong 1999, habang naka-duty, ito ay pinatay upang maiwasan ang posibleng pagkakatuklas at hindi na muling binuksan. Sa ika-9 na kompartimento, ang mga tauhan ay may nakakatakot na desisyon, buksan ang escape hatch at lumangoy paahon sa ibabaw. Mayroon silang mga rescue hood na magbibigay sa kanila ng sapat na hangin para lumangoy ng 100 metro papunta sa ibabaw. Ang pagsabog ay pumilipit sa barko. Tumutulo ang hatch ng watertight bulkhead, kaya dahan-dahang napupuno ng tubig ang kompartimento 9. Habang napupuno ito, naiipit ang hangin sa loob sa kompartimento. Sa ngayon, halos kapareho pa rin ng presyon sa ibabaw ang hangin. Ibig sabihin, kung agad nilang bubuksan ng hatch, mababa ang panganib ng decompression sickness. Kapag tumagal, mas napupuno ng tubig ang kompartimento at tumataas ang presyon. Ibig sabihin, habang tumatagal, humihinga sila ng hangin na may mas mataas na presyon, kaya sumisipsip ng nitrogen ang katawan nila. Kung matagal bago buksan ng hatch at umahon, maaring magka-decompression sickness sila pagahon sa ibabaw. Alam nilang may mga rescue ship sa paligid, kaya malamang maliligtas din sila, pero hindi madaling magdesisyon. Pagbukas nila ng hatch, tiyak ng kapalaran nila. Maaring puno na ng tubig ang airlock compartment, kaya kapag binuksan ng hatch, mapupuno ng tubig ang ika-9 na compartment.
Kung makalabas sa hats ang sugatang mandaragat at makalangoy pataas, sobrang lamig ng dagat Barents kaya baka isang oras lang silang mabuhay. Parang naghahanap ng karayom sa dayami ang paghahanap ng tao sa dagat. Samantala, patay na ang mga nuclear reactor na nagpapatakbo sa sistema ng hangin at pagpainit. Unti-unting napupuno ng carbon dioxide at lumalamig ang hangin sa ikasiyam na kompartimento. Kailangan ng halos imposibleng desisyon. Lumangoy pataas habang pinipilit ang mga nasugatang kasamahan na lumaban para mabuhay o manatili at umasa na may sasagip bago mapuno ng tubig o carbon dioxide ang kompartimento. May emergency rebreather ngayon ang mga mandaragat. Sa paghinga, palabas ng mga lalaki, nagre-react ang carbon dioxide at singaw ng tubig sa chemical. Sumisipsip ang potassium superoxide ng carbon dioxide at naglalabas ng oxygen. Pagkatapos ng chemical na reaksyon, nauubos ang potassium superoxide kaya kailangan palitan ang cartridge. Limitado ang cartridge ng mga lalaki pero naghintay sila ng pagsagip. Noong alas 22:30, nagdeklara ng emerhensya ang Hilagang Fleet at inabandona ang pagsasanay. Sa submarino, paubos na ang rebreather cartridge ng mga lalaki. Sina Kapitan Teniente Kaleshnikov at dalawang kasama ay nagsimulang magpalit ng cartridge sa sistema. Unti-unting napupuno ng tubig at sobrang bilim ang kompartamento. Isang lalaki ang nadulas at nahulog sa nagyayelong tubig habang hawak ang potassium superoxide cartridge. Ang potassium superoxide ay kasing reaktibo ng hydrogen peroxide na naging sanhi ng unang pagsabog. Lumubog ang cartridge sa malangis na tubig, nagdulot ng chemical na pagsabog at apoy na nag-iwan ng bakas ng sunog sa mga pader ng kompartamento sa taas ng linya ng tubig. Ang tiyan ni Kaleshnikov ay nasunog ng asido, kaya't lumantad ang kanyang mga lamang loob. Ang laman sa kanyang ulo at leeg ay natanggal dahil sa pagsabog. May ilang lalaki ang sumisid sa tubig para takasan ng apoy at chemical na nasusunog sa kanilang balat. Para mabuhay, kailangan ng tao ng hindi bababa sa 11.5% na oxygen. Mabilis na nawala ang apoy, ngunit pag-ahon ng mga lalaki para huminga, naubos na ng apoy ang oxygen sa hangin. Ang chemical na reaksyon na bumuhay sa kanila ang siya ring kumuha ng buhay nila. Alas 11:30, sinimula ng Mikhail Rodnitsky ang paghahanda ng IS-34 submersible. Pagkalipas ng 6 na oras, alas 5:30, nasa tubig na ito. Alas 6:30, bumangga ang IS-34 sa isang bagay, 100 metro sa ilalim ng tubig habang tumatakbo sa bilis na 2 knot. Sa bintana ng porthole, nakita ng mga tripulante na nabangga nila ang propeller at stern stabilizer ng course, kaya napinsala ang IS-34 at kinailangang lumutang muli. Ang submersible na IS-32 ay inihanda at inilunsad sa Mikhail Rodnitsky, nilubog ito sa tubig ng alas 10:40 ng gabi. Dahil sa maling direksyon ng Pyotr Voliki, hindi nila nahanap ang submarino. Sa alas 1 na madaling araw ng Lunes, ika-14 ng Agosto, bumalik na sa ibabaw ang IS-32. Sa umaga, nagawang makuha ng salvage tug na Nikolai Shaika SB-131 ang unang mga larawan ng nasirang submarino. Gamit ang deep water camera, ipinakita ang matinding pinsala sa unahan at hulihan ng submarino. Ang kurs ay nakataglit ng 25 degree at nakababa ang unahan ng 5 hanggang 7 degree. Ang unahan ay sumubsob sa putikang seabed ng humigit kumulang 22 metro sa lalim na 108 metro. Iniulat din nila na nakataas ang periscope. Noong Agosto 11, isang linggo matapos ang paglubog, dumati ang Norwegian na barko na may British LR-5 rescue submarine. Tinanggap ng Russia ang tulong ng ibang bansa pero may limitasyon pa rin para sa mga Norwegian diver. Pinapayagan lang silang magtrabaho sa escape hatch na sinusubukan ikonekta ng mga submersible na nasa ikasiyam na kompartimento sa may hulihan ng barko. Pinapayagan din silang gumamit ng air control valve sa rescue trunk. Nang makapasok sila sa rescue trunk noong ika-21 ng Agosto, 10 araw matapos ang insidente, puno ito ng tubig. Pagbukas ng inner hatch, may lumabas na maliit na air pocket mula sa ikasiyam na kompartimento. Binabaan nila ang kamera at nakita ang 23 bangkay ng mandaragat. 2 Dutch na kumpanya sa salvage, Smiths International at Mammoth, ang kinontrata para iangat ang Kursk. Ito ang pinakamalaking operasyon ng ganitong uri na nagkakahalaga ng tinatayang $65 milyong. Dahil sa panganib ng mga HTP torpedo, ipinag-utos ng hukbong dagat ng Rusya na tanggalin ang lahat ng ito sa serbisyo.
Noong 2011 nagsimulang sumali ang Rusya sa pagsasanay sa search and rescue ng NATO. Dinoble ng hukbong dagat ng Rusya ang bilang ng mga sinasanay na deep sea diver mula 20 naging 40.